Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Ating sambahin ang Panginoon, ang ating kubli at lakas. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sana sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang mga Kristiyano. At upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga pagkakasala. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga may sakit. Dasal natin ang ating bayan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, nakita si Daniel na nanalangin ng kanyang mga kaaway. Kaya't dali-dali siyang isinumbong sa hari. Ang sabi nila, "Hindi po ba't naglagda kayo ng kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sinumang Diyos o tao liban sa inyo at iahagi sa kulungan ng mga leyon ang sinumang lumabag dito?" Sumagot ang hari, "Ayon sa kautusan ng Media at Persya, hindi mababago ang kautusang nilagdaan ko." Sinabi nila, "Mahal na hari, si Daniel po na isa sa mga bihag mula sa Huda ay lumubag sa inyong kautusan at 3 beses pa po kung manalangin araw-araw." Nang malaman ito ni Haring Dario, nabalisa siya at maghapong inisip kung paano maililigtas si Daniel. Nang magkaroon ulit ng pagkakataon ang mga kaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito sa hari at sinabi, "Alalahanin ninyo, mahal na hari, na di maaaring baguhin ang alinmang kautusan sa Media at Persya. Dahil dito, iniutos ni Haring Dario na ihagi si Daniel sa kulungan ng mga leyon. Ngunit sinabi niya rito, naway iligtas ka ng Diyos na pinaglilingkuran mo ng buong katapatan." Ang pintuan ng kulungan ay tinakpa ng isang malaking bato. Tinatakan ito ng isang pantatak ng hari at ng kanyang mga ministro
para hindi mabuksan ng sino man. Ang hari naman ay umuwi sa palasyo. Magdamag siyang hindi makatulog. Hindi siya tumikim ng pagkain at ayaw niyang paaliw. Kinabukasan, maagang nagbangon ang hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leyon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag, "Daniel, tapat ng alipin ng Diyos na buhay. Niligtas ka ba niya sa mga leyon?" Sumagot si Daniel, "Mabuhay ang kanyang kamahalan. Hindi po ako na pagkat ang bibig ng mga leyon ay pinatikom ng mga anghel na sinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito pagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagagawang masama laban sa inyo." Dahil dito, labis na nagalak ang hari at ipinahango niya si Daniel sa kulungan ng mga leyon. Nang siya'y maiahon, wala silang nakita kahit bagyang galos sa katawan ni Daniel. Ang lahat ng may kinalaman sa pagkahagis kay Daniel sa kulungan ng mga leyon ay pinahagis doon ng hari, pati ang kanilang sambahayan. Hindi pa sila halos sumasayad sa kulungan, ay nilapa na sila ng mga leyon. Pagdating sa palasyo, sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng lahi, wika at bansang kanyang nasasakupan. Anang sulat, "Sa lahat ng kinauukulan, inuutos ko sa lahat kong nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel. Siya ang Diyos na buhay at maghahari magpakailanman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Siya ay nagliligtas, gumagawa siya ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Iniligtas niya si Daniel sa mga leyon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Dakilait papurihan ng poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mahamog at ulan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ng poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, granizo at ginaw. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ng poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, yelo at niebe. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ng poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga araw at mga gabi. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ng poon magpakailanman. Purihin niyo ang Panginoon, liwanag at kadiliman. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ng poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kidlat at mga ulap. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ng poon magpakailanman. O lupa, dakilain mo ang Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ng poon magpakailanman.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kapag nakita niyong kubkob na ng mga hukbo ang Jerusalem, talastasin ninyong malapit na ang pagkawasak nito. Dapat tumakas sa kabundukan ng mga nasa Judea at umalis ng lungsod ang mga naroon. Huwag nang pumasok doon ang mga nasa kabukiran, sapagkat ito ang mga araw ng pagkaparusa, bilang katuparan ng mga nasasaad sa kasulatan. Kawawa ang nagdadalang tao at nagpapasuso sa mga araw na iyon, sapagkat darating ang malaking kapighatian sa lupaing ito, at ang puot ng Diyos sa bansang ito. Mamamatay sila sa tabak at dadalhing bihag sa lahat ng bansa. At ang Jerusalem ay magiging busabos ng mga hintil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa mga ito. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa libutan. Sapagkat mayayanig at mawawala sa kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao ay makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, mag-alala kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Minsan po ay mayroon akong isang quote na nabasa na nagsasabi ng ganito, "The God who protected Daniel from the lions is the same God who will protect you and your family from all harm." Walang duda na ang quote na yan ay galing sa unang pagbasa para sa araw na ito, kung saan si Daniel ay pinrotektahan ng Diyos upang hindi makain, masaktan, magalusan man lamang ng mga leon. Kaya nga po ang hamon, kung nagtiwala si Daniel sa Diyos sa gitna ng mga mababangis na leon, ay dapat din tayo magtiwala sa Panginoon sa gitna ng mga nakaka-stress na problema natin ngayon. Maganda yung quote. Pero dapat po nating linawin, anong klaseng proteksyon ang inaasahan natin mula sa Panginoon, sapagkat baka kung yung inaasahan natin ay hindi ibigay sa atin, ay mamanglaw o mawala ang pananampalataya natin. Sabihin natin hindi totoo ang pangako ng ating Panginoon sang-ayon sa ating first reading. So ano yung proteksyon na inaasahan natin sa Panginoon natin? Ito ba ay proteksyon, sabi nga, from all harm? In a sense na mawawala ang lahat ng ating mga problema? O ito ay proteksyon sa kawalang pag-asa, sa paghina o kawalan ng pananampalataya dahil sa ating mga mararanasan pagdurusa? Sapagkat tandaan po natin, mga kapatid, na yung nangyari kay Daniel sa ating unang pagbasa ay hindi nangyayari araw-araw. Kung gusto po nating testingin, pumunta tayo sa zoo. O kayo na lang pala. At pumunta kayo sa lugar ng mga leon. Alam din po natin pare-pareho na sa banal na kasulatan, maging sa kasaysayan, hindi lahat ng mga kakainin ng mga mabangis na hayop tulad ng leon ay iniligtas ng Diyos. I mean, physically. Hindi rin lahat ng mga nagkaroon ng matitinding sakit ay gumaling. Hindi rin lahat ng mga nasa bingit ng kamatayan ay hindi natuloy ang nakaambang kamatayan. Kung papaanong, alam din naman po natin pare-pareho na hindi lahat ng nagsikap ay nakaahon sa kahirapan. Hindi lahat ng may sakit ay gumaling sa kanilang karamdaman. At hindi rin po lahat ng pasaway ay nabago. Gaano man kabait o gaano man katindi ang mga pagdarasal ng mga taong apektado ng mga ito. But this doesn't mean that they are not loved by God. This doesn't mean that God does not anymore work miracles. This does not even mean sometimes that they lack faith in Him. Sadyang hindi lamang po talaga natin maikakahon sa isang pattern
ang pagmamahal o ekspresyon ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Yung nangyari kay Daniel ay nangyari din sa iba, pero hindi ibig sabihin ito ay isang pattern lang para sa lahat. Huwag po nating interpret na yung mga leon dito ay sumisimbolo sa ating mga problema. Tayo si Daniel, na kung magdarasal lamang tayo sa Panginoon, mawawala at hindi tayo maano ng ating mga problema sapagkat po pwedeng manatili ang ating mga problema. Ito yung sinasabi ko, na baka kapag inisip nating pinapangkuan tayo ng Panginoon sa ating first reading ngayon, na hindi tayo maaano ng mga nakaka-stress na leon o problems, difficult situation natin ngayon, ay baka magtampo na tayo sa ating Panginoon at sabihin natin hindi totoo ang nangyari ngayon sa ating first reading. Hindi po ito isang pattern lang. Sapagkat ang pagmamahal at paghahari ng Panginoon tulad ng sinabi natin nung solemnity ng Christ the King ay maranasan pa rin natin even in sufferings, even in our problems, na kung hindi man tanggalin agad-agad o hindi natanggalin talaga ng Panginoon ang ating mga problema, hindi ibig sabihin nun kulang ang ating panalangin. Hindi ibig sabihin nun na pinababayaan niya tayo at hindi niya tayo mahal. Kaya nga sinasabi sa Biblia, kung nasaan nandun ang pagsuway, mas nandun doon ang pagmamahal o grasya ng Diyos. So ibig sabihin, kung nasa saan nandun ang mga problema ng tao, may problema ka, mas lalong nandun doon ang grasya. Kayo po ba, pabayaan nyo ang inyong anak sa oras ng kanyang matinding pangangailangan? Ang Diyos pa kaya ang gumawa sa atin niya? But of course, po pwedeng alisin ng Panginoon ang ating mga problema. Sapagkat makapangyarihan, makapagmahal siya, pero hindi ibig sabihin na kung hindi niya alisin, hindi na siya makapangyarihan at hindi niya tayo mahal. Inasmuch as kung mayroong magiging magandang dahilan ng Panginoon na alisin ang ating mga problema, ganun din naman. Magkakaroon din siya ng magandang dahilan kung pananatilihin niya ang ating mga problema. Inasmuch as mayroon o wala tayong problema, iligtas man niya tayo o hindi sa problema, hindi mawawala ang pagmamahal at kapangyarihan niya. Let us always bear that in mind. Hayaan natin mag-sink in yan sa ating kalooban. You see, magiging mahirap po itong tanggapin para sa ating kung pairalin natin ang mga sariling kagustuhan natin, yung mga sariling balakin natin sa buhay. Halimbawa, gusto pa nating maabot ang ating mga pangarap o ang ating mga pangarap para sa mga mahal natin, gusto pa nating iayos ang buhay natin. Kahit sabihin natin gusto pa nating maglingkod, gusto pa nating tumulong, gusto pa nating mag-serve, gusto pa nating magkaroon ng impact sa mundo. Maganda ang lahat ng ito, pero tandaan po natin, ang pinakalayunan ng ating pag-iiral ay to know, to love, and serve the Lord. Na po pwede natin gawin at dapat pa rin talaga natin gawin kahit sa paraan na hindi natin kagustuhan. Kahit sa paraan na hindi na matupad ang ating mga pangarap. Kahit sa paraan na tayo magkasakit. Kahit sa paraan na tayo mamroblema. Kaya nga sabi ng Panginoon kapag tayo sumunod sa Kanya. And so if we want to know Him, to love Him, and to follow Him, we must take up our cross and deny ourselves. So ibig sabihin, we will love Him, we will know Him, we will follow Him in the way that He wants, not in the way we want. So kung gugustuhin ng Panginoon that we love Him, we know Him, we serve Him in our sufferings. Kung gugustuhin niya that we know Him, we love Him, we serve Him sa pagkakasakit natin, sa paglugi ng negosyo natin, sa pagkakaroon o hindi pa rin pagbabago ng pasamay na mahal natin, then so be it. Tanggapin natin. Inasmuch as kahit sa ating mga sufferings, ang patnubay, ang pagmamahal at awa ng Diyos ay nandoon pa rin. Hindi lang isang beses ko narinig, Father, sana gumaling na ako para mas makapag-serve na ako. Father, sana maging maayos na yung takbo ng negosyo ko, ng trabaho ko, para mas makatulong na ako. Father, sana ganito, maayos na yung problema namin sa pamilya para mas makapag-concentrate na ako sa paglilingkod ko sa iba. Okay, maganda yun. Pero papaano kung doon sa anumang problema na meron tayo, doon tayo inaanihan ng Panginoon na sumunod sa Kanya. Na sa kabila ng mga problemang ito ay maniwala at makita sa atin ng iba na dinedeclare natin ang Diyos ay mapagmahal, maawain at mabait pa rin talaga. Kaya po sana kung marapatin o gustuhin ng Panginoon na paglingkuran, kilalin, sampalatayanan at mahalin natin siya sa gitna ng ating mga problema, tanggapin natin. Huwag nating masamain. Sapagkat ultimately, we will realize in the end na ito'y para din sa atin. Lagi kong sinasabi, hindi niya tayo pababayang umiyak o maghirap. Wala siyang magandang inabalak. Sinisigurado ko po sa inyo kung nilamon si Daniel ng mga leon, kasama pa rin niya lalo ang Panginoon. And we will still praise God through the life and death of Daniel kung siya'y nilapa ng mga leon. Same thing. Papupurihan pa rin natin ang Panginoon dahil sa naging buhay at kamatayan ni Daniel. Kaya sana, ito rin ang makita sa ating kalooban. Huwag po nating lilimitahan
ang pagmamahal at pagkalinga, kapangyarihan ng Diyos sa atin. Sapagkat ang kapangyarihan, pagmamahal at awang ito ay kumikilos kahit na sa mga problema na mararanasan natin. Wala pong pwedeng mangyari sa atin na hindi tayo po pwedeng abutin, tulungan ng awa at pagmamahal at pagkalinga ng Panginoon natin. Kaya po sana, hindi man tayo iligtas ng Panginoon sa problema ayon sa ating gusto, ay maniwala po tayo na magugustuhan din po natin ito sa huli kapag pinairal natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Doon natin mas maintindihan ang lahat. Matanggap po sana natin ito sapagkat hindi naman mag-a-adjust ang Diyos sa atin. Kung kalooban niya na tayo ay maghirap, upang sa ating paghihirap ay mas parangalan natin siya sa kalooban, sa mga mata ng lahat, tanggapin natin yon. Dahil sapat din naman po ang grasya na ibibigay niya sa atin kung mangyayari man yan. Ito po sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang upang hindi tayo nagtatampo, hindi tayo magalit. Kung hindi tayo pagbigyan ng Panginoon na alisin kaagad ang mga nararanasan nating paghihirap. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Sa hirap at ginhawa, Panginoon, pupurihin kita. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo. At tulad ng sinasabi ngayon sa Salmos, dadakilait, pupurihin ko ang Panginoon kahit kailan. Alam kong diringhin ng Diyos kahit sa panahon ng pagdurusa, kahit sa panahon ng mabibigat na problema. Dadakilain kita kung ako'y magtatapat. Sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo. Diringhin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, pakitulungan mo po akong magkaroon ng isang mas matibay na pananampalatayang hindi bibigay, hindi mawawala ng pag-asa at patuloy na aasa, patuloy na sasampalataya kahit sa gitna ng mga problemang hinihiling kong mawala pero hindi pa rin nawawala. Tulungan mo po akong paniwalaan na nandito pa rin ang iyong kapangyarihan at ang iyong pagmamahal dahil kailangan kong igalang ang iyong banal na kalooban, yung iyong banal na kalooban na sigurado kong para din naman sa aking kabutihan. Tulungan mo po akong huwag matakot, huwag padala sa aking lungkot, sa aking pag-aalala. Tulungan mo po kaming sundin ka sa paraan na gusto mo at ni sa paraan na gusto lamang namin. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Lalo na kung tayo patuloy na sasampalataya sa Kanya, kahit na sa gitna ng matitinding mga problema, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Sigurado yan. Mas lalong hindi niya pababayaan ang mga taong sumasampalataya sa Kanya sa gitna ng pagdurusa. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Without faith, it is impossible to please God. Hindi natin mapapangiti ang Diyos kung wala tayong pananampalataya. Pero hindi isang simpleng pananampalataya na makapagpapangiti sa Kanya. Ito yung pananampalataya sa gitna ng mga problema. Doon mas may nangyayari himala.
Doon mas may nangyayaring nakapagpapabago, nakaka-inspire ang ating kapwa. Doon, mas nakapagbibigay tayo ng mas magandang testimonya sa kadakilaan pagmamahal ng Diyos talaga. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una ngayon, magpakailanman at magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Pakinggan mo kami, mapagkalingang Diyos. Itulot mong sarili namin laging maihandog sa banal mong apag ngayon. Amin ang ginaganap. Pag-alay namin sana'y kalugdan mo. Isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan at upang kami paging tapatin, paunlakan ang iyong tapat na pagmamahal. Gawin mo ang iyong mga utos ay susundin namin kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtiis siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nadupig. Kaya't siyang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal. Ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit tayong manalangin para sa mga minamahal nating yumao. Gayon din para sa mga walang nakaalala. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pag-upuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawag namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tuson at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace be with you.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanaya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Maling kung saan lubos na nakalimutan, pag-ibig mo ang kasagutan. Diyos ko, ang buhay ko ay laan sa'yo. Walang ibang ninanais maliban sa pag-ibig mo. Diyos ko, gawin mong muli ako sa'yo. Muling ipaubaya ang sarili sa iyong pagkalinga. Muling ipaubaya ang sarili sa iyong pagkalinga. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagkalooban mo ng pagkasalo sa iyong kagalakan ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo kailanman, na aming hantungan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong liisay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo,
Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, at kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na biran ng lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami po salamat sa inyong pakikisat sa mga tinutulong po ninyo na napakalaking bagay para makatulong din po tayo sa ibang mga nangangailangan. Salamat po at bahala na po ang Panginoon sa inyo. Yun po ang lagi naming dasal dito. Salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palayan kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at laging danisay. Ang birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sakdalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal